Isa ito sa paborito kong binibili sa bakery. Masarap kasi siya. Pero mas masarap pala pag ikaw mismo ang gumawa. Tamang tamis lang siya at sobrang lambot. At simpleng sangkap lang ang mga ginamit ko dito. Tara, umpisan na natin. Kailangan natin dito ng 5 piraso ng saging. Lakatan itong binili ko. Huwag naman po yung masyadong nangingitim na yung balat yung bilhin nyo kasi maasim na yung lasa nun. Mas masarap kasi kapag ganitong klase ng saging yung ginamit mo, tsaka madali na lang siyang durugin. Ayan, i-mash lang natin siya. Kung meron po kayong masher, mas maganda. Pero kung wala ay okay lang. Pwede kayong gumamit dito ng tinidor. Ayan, okay na ito. Maglagay tayo dito ng 2 whole eggs. Ibit lang natin siya saglit. Then, 1/2 cup na butter or margarine. Dahil mahal na mga bilihin ngayon, dito na lang tayo sa margarine. Isunod naman natin ang 1 cup na evap milk. Pwede kayong gumamit dito ng fresh milk. Pwede rin tubig, pero mas malinamnam talaga siya kapag gatas ang nilagay nyo. Maglalagay din tayo dito ng 1 1/2 cup na asukal. Pwede kayong gumamit dito ng puting asukal. Haluin lang natin hanggang sa ito ay matunaw na. Set aside muna natin. Kailangan din natin dito ng 2 cups ng all-purpose flour, 1 tablespoon baking powder, 1 tablespoon baking soda. Haluin lang natin. Bago natin siya ihalo sa ating mixture ay salain lang muna natin siya. Para mas maganda yung kalalabasan ng ating cake. Ayan, i-mix-mix lang natin siya hanggang sa mag-well combine na sila. Yung full ingredients ay ilalagay ko na lang po ulit sa comment section box at yung pa-shoutout po natin ay nasa dulo po ng ating video. Ayan, okay na itong mixture natin. Maglalagay naman tayo dito ng 1/4 cup na chocolate chips. Ayan, scrape lang natin yung side niya. Then, mix lang natin ng saglit. Set aside lang muna natin. Gagamit ako dito ng round pan. 8x3 ang kanyang size. Maglagay lang tayo dito ng konting oil. Then, grease lang natin siya. Para hindi siya dumikit at hindi tayo mahirapang mag-unmold sa ating cake. Ilagay na natin siya sa ating pan. Sa puntong ito ay nagpapainit na rin ako ng tubig sa ating steamer. Para mas magandang tingnan, maglalagay pa ako dito ng toppings na chocolate chips. Pwede rin kayong maglagay dito ng raisin. Or bahala na kayo kung anong gusto ninyo pong idagdag dito na toppings niya. Make sure po na kulong-kulo yung tubig ninyo dito bago kayo mag-steam. Inakpan ko na siya. Nilagyan ko lang ng tela yung ating takip para hindi matuluan yung ating cake. And after 45 minutes, eto na nga siya. Luto na siya. Gamit lang tayo ng toothpick para malaman natin kung okay na ba ito. Low heat lang po yung apoy niya dito para lang kayo nag-iisim ng puto. At dahil alas 11 ko na ng gabi siya natapos, kinaumagahan ko na siya tinanggal sa pan. Eto na yung kinalabasan niya. Umimpis lang siya ng konti. Tingnan nyo naman mga Mars, ang ganda ng outcome niya. Grabe, sobrang lambot. Shout out kay Nora Edig, Davao de Oro, Olivan Malto, Adrenaline, San Ricardo, Northern Leyte, Amelin Custudio Vargas, Boracay, Aklan, Yolanda Pelagio Ancheta from Tuguegarao City, Helen Esplana Buenavista from Quezon, Imelda Villamor from Pulong, Santa Cruz, Laguna, Irene Ortiz from Bolinao, Pangasinan, Delia Cabilino from Tarlac, and Elma Poblacion Dahipon from Cabangan, Zambales. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!